Libo-libo na ang naaresto ng PNP na lumalabag sa election gun ban simula na ipatupad ito noong Enero. At ngayon na lapit ang eleksyon, lalo raw nila itong tinututukan. Pero dahil sa paghihigpit ng mga otoridad sa pamamay-ari ng mga baril, apektado na rin maging ang legal na bentahan ng mga ito. Yan ang tinutukan ni June Veneracion. Kakabit na ng eleksyon ang baril at karahasan, kaya kasama sa mahigpit na tinututukan ng PNP ang iligal na bentahan ng mga baril lalo na ngayong kulang isang buwan na lang, eleksyon na. Yung gun running syndicates na binomonitor natin, kasama yan sa mga targets for neutralization. Actually, marami na tayong mga nakuhang mga persons na involved in gun running. Sa datos ng pulisya, mula nung magsimula ang gun ban noong January 13 hanggang nitong April 13, nasa 2,399 ang naaresto dahil sa illegal possession of firearms at 2,390 na baril na ang nakumpiska. Pati ang mga hindi na rin yung lisensya ng baril, pinapatutukan din. Nasa 470,000 ang bilang ng mga baril na expired ng lisensya. Maituturing na loose firearms sa mga ito. Mas tutok ang ngayon, ang mga kapulisan natin. Hindi lang yung opisina namin, kundi lahat ng kapulisan. Ito ay sapagkat ito ang instruction, ito yung direktiba sa amin ng aming Chief PNP at saka ng SILG natin na tutukan maigi itong mga baril. Nang sa ganun hindi ito magamit sa eleksyon. Walang datos ang PNP na magsasabi kung tumataas na ba o hindi ang gun running activities ngayong papalapit ng eleksyon. Pero kung ang industriya ng legal na mga nagbebenta ng baril ang pag-uusapan, wala raw dudang bagsak ang kanilang negosyo ngayong may gun ban. Si Theodore Mikutuan, na account executive ng isang gun store, 3 baril pa lang daw ang naibebenta ang mula noong Enero. Dati, nasa 20 hanggang 50 ang kanyang benta sa isang buwan. Meron talagang cut na working days sa amin. Halos lahat ng gun store meron ganyan eh. May selected na papasok. Meron din akong kakilala na Lunes, wala silang pasok. Walang pasok, walang income. Sabi ng Association of Firearms and Ammunition Dealers, bagsak na 50% ang kanilang kita dahil sa higpit ng pagkuha ng papeles sa COMELEC para maiuwi ang baril na gustong bilhin ng kanilang mga customer. Para sa gun industry, medyo affected kami talaga. Every time there's a gun ban, yung sales ng gun industry talagang bumababa. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.